Sabi ni Marcoleta, posible raw. Sa programa nila ito ng Net25. Yan nakikita nyo sa picture, kasama niya yan. Programa yata nila, Saganang Mamamayan. Yun ang programa nila. Programa ito sa istasyon ng TV ng Iglesia ni Cristo. May programa doon itong si Marcoleta at saka partner niya yung host na yan. Hindi ko alam pangalan yan. Yan yung kanyang katalakayan dyan. Ang pangalan ng programa nila, Saganang Mamamayan. Sa usapan nila, sabi ni Marcoleta, posible raw na yung mga kongresista, di ba 215 yata yung kongresista na yon, yung mga pumirma sa impeachment ni Sara, yung nag-endorse ng impeachment na siyang naging articles of impeachment, pwede daw yan na makulong, sabi ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, kasi daw yung mga kongresista na yan, ang sabi nila, alam nila kung ano yung kanilang pinirmahan. Nauunawaan nila yung mga nandun. May personal na knowledge sila ng mga nakalagay doon. Kaya lang, pag inisa-isa mo daw yung mga kongresista na yon, malamang hindi naman nila alam yung kanilang pinirmahan. Hindi naman nila nabasa yung mga ebidensya. Kaya, yung mga pinirmahan nila yun na yun, para silang subscribe and discern. Ibig sabihin, pinanumpa nila yan. Tapos ngayon, kapag sinalang sila, pinatawag sila, lalabas doon, hindi naman nila alam yung kanilang mga pinirmahan. Dahil dyan, lalabas na para silang nagsinungaling. Under oath pa naman sila. Di pwede silang makulong. Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Ano sa tingin nyo? Totoo ba ang sinasabi ni Marcoleta na posible raw makulong ang mga kongresista na pumirma sa impeachment? Sabi ni MDS Forever, Marcoleta, basta ang pangako mo na free ang electricity bill na 2K below, kailangan tuparin mo na yan. Anyway, ang ibig kasing palabasin ni Marcoleta, yung 215 na mga kongresista o karamihan doon, hindi nauunawaan yung kanilang pinirmahan. Hindi alam yung kanilang pinirmahan. Basta lang sila pumirma. Pag nag-uusap nga itong dalawang ito, si Marcoleta at saka yung host ng programa, sabi nila, ay malamang pumirma yun dahil nga napangakuan yung kanilang mga proyekto sa distrito nila. Na hindi i-release yung mga proyekto sa distrito nila kung hindi sila pipirma. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, itong si Marcoleta, sobra naman, exaggerated naman yan. Kung ako tatanungin dyan, exaggerated naman yan. Eksaherado naman yan. Ipapakulong mo yung mga kongresistang pumirma, makukulong. Ay, sus naman. Masyado naman. Alam nyo, exaggerated naman yan mga kabunyog. Kahit pa naman siya senador, kahit pa naman siya nanalong senador, ay mga kongresista yon. Hindi naman yun mga ordinaryo lang na, mga ordinaryong tao lang ba yun? Kahit pa ideklara ng Korte Suprema na hindi nasunod yung procedure sa pagpa-file ng impeachment, hindi pa rin yan makukulong. Sus naman. Ano ba to? Masyado. Alam nyo, exaggeration naman yun. Exaggerated naman yun. Yung pinirmahan nilang mga ground sa impeachment. Yung fourth impeachment complaint, binasa daw ba nila? Assuming, lumabas na hindi pala binasa. Pwede mo pala silang ipakulong. Ang sinasabi kasi ni Marcoleta, pag napatunayan na hindi naman nila binasa, basta lang sila pumirma, di nagsisinungaling sila. Kasi nakalagay doon, sumusumpa sila na talagang nabasa nila yun. May personal knowledge sila ng mga pinirmahan nila na yun. Alam nila yun. Kaya lang, kahit pa naman sabihin ng Korte Suprema pa ang magsabi na parang hindi naman nabasa ng mga kongresista yun, basta naman sila lang pumirma doon nang hindi nila alam yun. Kahit pa sabihin ng Korte Suprema yun, ang layo naman yan na maipapakulong mo yung mga kongresista. Masyado naman yan. Kahit pa senador na si Marcoleta, hindi naman ganun kadali yan. Unang-una,
Irerespeto mo naman yung Kamara. Ang Kongreso natin ay bicameral. Bicameral. May dalawang chamber. Lower house at upper house. Iyang dalawang houses na yan, may interparliamentary courtesy yan, nagagalangan yan. Nagagalangan yan. Anong gagawin mo? Ipapakulong mo yung mga kongresista dahil lang pumirma sila doon sa impeachment? Kahit pa sabihin mo na yung pagpirma nila ay dahil may kakabit na pangako yon na pag pumirma sila, bibigyan sila ng project ng speaker. Hindi naman yun magiging ground sa pagpapakulong. Masasabi ko lang dyan, exaggerated yan. Ha? Parang tuloy si Marcoleta, nanalo lang na senador, parang kaya niya nang gawin ang lahat. Ha? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Hayaan natin na lumabas ang katotohanan dyan. Pero imposible naman na ang mga kongresista, aaminin ba ng mga kongresista na pumirma sila, hindi nila alam ang kanilang pinirmahan? Aaminin ba ng mga kongresista na pumirma sila dahil may kapalit na proyekto galing kay Speaker Martin Romualdez? Hindi naman yan. Ang kalakaran ng Kamara, maraming kalakaran dyan, hindi naman yan openly tinatanggap. Kahit yung mga SOP, di ba? O sabi ni Magalong, ang mga kongresista, pag may project yan, 40% yan is OP. Oh, is OP. Binibigyan ng SOP ang mga kongresista. Kung ang halaga ng proyekto ay 10 million, 4 million doon o 40%, punta na kaagad sa SOP ng mga kongresista. Totoo bang nangyayari yan? Sabihin pa natin totoong nangyayari yan, pero aaminin ba yan ng mga kongresista? Yung bilihan ng boto, ang bilihan ng boto, talamak. Aaminin ba ng mga politiko na namili sila ng boto? Ha? Nawang ko dyan. Alam nating namimili ng boto ang mga politiko. Pero walang aamin ng ganyan. O, yung sinasabi ni Marcoleta na hindi raw naunawaan ng mga kongresista ang kanilang pinirmahan. Aamin ba ang mga kongresista na hindi nila alam yung pinirmahan nila? Sabi ni Marcoleta, kaya naman pumirma yung mga yan dahil may pangako na bibigyan sila ng mga proyekto. Ha? Gigipitin ang proyekto nila pag hindi sila pumirma. Ngayon ang tanong, ha? Aamin ba yung mga kongresista na yan? Ha? Ha? Aamin ba yung mga kongresista na yan? Hindi naman aamin yan. Alam natin, ganyan ang kalakaran sa Kongreso. Pero wala. Oh, ganun din. Halimbawa, kaya nga yung yan nga yung mga yan nga yung mahirap diyan sa mga politiko na yan. Kasi hindi naman aamin yan. Oh, anyway, sabi nga naman ni Mila, what can we expect from Marcoleta? Sumubra na daw ang yabang, sabi ni Nicolas Rosa. Oo nga, masyadong exaggerated naman. Masyadong exaggerated. Dahil lang sa ganon, makukulong ang mga kongresista, sus naman. parang napakasama naman ang ginawa ng mga kongresista at makukulong sila. Assuming na may pumirma doon, hindi nila naunawaan ang pinirmahan, makukulong na sila. Ang una, aaminin ba nila yon? Ay, alam nyo, itong tungkol sa impeachment ni Sara, masyado namang nagiging mayabang na yung mga mga anti-impeachment ni Sara. Kahit yung mga senador na kakampi ni Sara, mayayabang na. Gagawin mo, sasabihin mo, makukulong ang mga kongresista. 250 na kongresista yun. Naipapakulong mo ba yun? Masyado naman. Kahit presidente si Duterte, hindi niya kayang ipakulong yung mga kongresista. Totoo naman. Siyempre, ginamit ni Martin Romualdez ang kapangyarihan niya dyan bilang speaker. Totoo naman yan. Totoo naman dyan, mayroon dyan mga kongresista na, hindi na nila nabasa yan, lahat yan ng detalyado. Totoo naman yan. Pero yung sabihin naman na hindi alam ng mga kongresista yung pinirmahan nila, sobra naman yan. Natural. Alam na matagal nang pinagdidebatehan yung impeachment ni Sara. Yung mga ground sa impeachment ni Sara, alam na yan ng mga kongresista. Napakahaba na yan na pinag-uusapan. Kaya yung sabihin, parang masyado namang sweeping na sabihin mo na yung mga kongresista ay pumirma na hindi nila alam ang pinirmahan nila. Pwedeng hindi naman
alam lahat ng mga ebidensya, pwedeng hindi. Pwedeng hindi lahat ng nandun nabasa talaga, pwede yun. Pero, yung sabihin mo na walang alam yung mga kongresista sa pinirmahan nila, karamihan ng kongresista walang alam, ay wala, grabe naman. Masyado naman sweeping yun. Di ba? Dahil daw pumirma yung mga kongresista na hindi alam ang pinirmahan nila, pwede silang makulong. Paano mo patutunayan yan? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Tawang ko, masyado naman yan. Exaggerated yan. Exaggerated. Oh. Kaya ang mangyayari pa pala dito, si Sara Duterte na seryoso yung mga sa kanya, mga aligasyon sa kanya at maraming ebidensya, hindi makukulong, hindi mai-impeach. Tapos yung mga kongresista na pumirma sa impeachment, siya pang makukulong. Ay, ang tindi. Ha? Ang tindi naman. Ang ganyang mga style ni Marcoleta yun, maraming napapaniwala sa ganyan. Maraming napapaniwala. Parang nasasabihin, galing ni Marcoleta. Oh, talagang walang kinakatakutan. Sabi ni Marcoleta, ipapakulong daw yung mga kongresistang pumirma na hindi alam yung kanilang pinirmahan. Oh. May mga tao kasing ganun nadadala sa mga ganyan. Yun naman ang style ni Marcoleta. Pero sa totoo lang, ano lang yan? May masabi lang. Exaggerated naman yan. Okay? Magandang araw sa inyo mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.